So ayun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-uusapan po natin itong isang mga picture ni Romualdez at kanyang anak. At itong mga band na punong-puno ng mga pera. Ito po ay sinend sa akin ng hindi ko kilalang tao. At nakuha ko po yung kanyang mga picture na pinagsisend sa akin. Ito po ay kuha ng CCTV video. CCTV footage, no? Na kung saan ay kitang-kita ho na kasama ho ang anak ni anak ni Romualdez dito sa pagdadala daw ng pera dito sa Forbes Park. Ito po ba ay totoo? Mamaya kikilatisin natin yung mga picture kung ito ba ay totoo o hindi. At isang kilalang politiko na dating na-issue sa mga mamahaling bag at relo na tumakbo pa ibang bansa kasama ng mga anak at ibinenta ang mga ari-arian dito sa Pilipinas. Aba! So yung mga banateros, mga kabiyaya, Jay Guevara TV nga po pala isa sa mga banateros brothers at welcome back to my YouTube channel. Ay, andito po kami ngayon sa Hong Kong. So ngayon pag-usapan naman natin itong mga iba't ibang issue na nangyayari sa Pilipinas at itong alam nyo sa totoo lang habang umiikot po kami dito, ilang araw na ba kami dito? Anong petsa na ba ngayon? Wait lang, July 2. So July 1 nandito po kami ng hapon. So yung hapon na yon, nilubos-lubos na namin bawat araw dito, gala doon, lakad dito, lakad dyan. So maraming mga Pilipino talaga dito sa Hong Kong, no? Sobrang daming Pilipino dito sa Hong Kong at lalong-lalo na sa nangyaring activity ng KOJC or isang event na kung saan ay nagbibigay ng kasiyahan dito sa mga OFW Hero Abroad dito sa Hong Kong. Ang galing talaga ni Pastor, no? Biruin nyo sa likod ng ginagawa at panggigipit sa kanya ngayon at sa kalagayan niya ngayon na sobrang hirap sa loob ng kulungan, ay nagagawa niya pa rin magpasaya ng ibang tao, nagagawa niya pa rin nagagawa at naiisip niya pa rin na mas unahin pa yung mga kababayan niya kaysa sa kanyang sarili. So, sobrang saya ng namin. Panoorin nyo na lang po sa SMNI News, SMNI Official, SMNI Original. Lahat po ng SMNI platform, social media platform, panoorin nyo. Nandun po yung mga video kung saan ay sobrang saya po ng mga kababayan nating OFW Hero Abroad dito sa Hong Kong. At hindi lang yan sa Hong Kong, buong mundo po yan. Sa buong mundo po yan, may mga event na ginagawa ang KOJC para sa mga OFW para maibsan ang kanilang kalungkutan kahit papano dahil alam naman natin na malalayo sila sa kanilang mga pamilya. So sobrang ganda nung nangyari kahapon at nakita nyo nga dyan, nag-basketball, nagkalaban Banateros versus SMNI Angkor, sila Sir Paul Montibon. Sobrang ang sarap kalaro, sobrang saya, basta grabe. Hindi ko talaga din nakalain na talagang bakit namin binabash noon si Pastor na ganito pala talaga yung mabubuting ginagawa niya, no? Sobrang nakaka-shock na alam mo yun sa iba-iba sigurong mga tao, hindi na nila gagawin to. Punta na, ginigipit ako, wala ako sa maayos na kondisyon, wala ako sa maayos na pamamahay, nandito ako sa kulungan sa mga kasong ibinintang sa akin na hindi ko naman ginawa. Tapos tutulong pa ako sa mga kapwa ko Pilipino imbis na unahin ko yung sarili ko. Pero yun ang kinabaliktaran. Kahit na ganyan ang sitwasyon ni Pastor, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong sa kabataan, sa mga kababaihan, sa mga senior citizen, sa mga OFW Hero Abroad, para kung paano sila kahit paano mapasaya. Alam niyo yung maliit na bagay. Sa totosin, para sa iba, maliit na bagay yung magsasagawa ng event, ang KOJC para sa mga OFW, singing contest, dance contest, volleyball, basketball at iba-iba pang mga aktibidad dito sa Hong Kong at sa iba-iba pang bansa. Para sa iba, simpleng pamamaraan pero napakahalaga ho niyan sa lahat ng OFW Hero Abroad. Sobrang halaga ho sa kanila yan, sobrang
na-appreciate nila, sobrang saya para sa kanila yan. No, kaya talaga saludo ako sa iyo, Pastor. Maraming salamat sa ginagawa mo para sa mga kababayan natin na kahit nandiyan ka sa ganyang kondisyon ngayon. At syempre, sa buong SMNI staff, KOJC member, talagang sobrang salamat sa inyo. So yun na nga, no, habang umiikot tayo dito, may mga nakakausap tayo ng mga kapwa nating Pilipino dahil ang dami talaga mga Pilipino at Duterte supporters dito sa Hong Kong. May mga nabalitaan pa nga ako pero mamaya nating kukwento about kay BBM. So dito, tinatanong ko sila kung ano yung kanilang nararamdaman lalo't ngayon na may malaking rally na nagaganap sa Pilipinas. So sila ay masaya dahil tumatayo ang Iglesia ni Cristo para labanan ng korupsyon, para tuldukan na. Yun din sana ang kagustuhan nila na sana ay ituloy-tuloy na ng Iglesia ni Cristo ang pagpapahirap sa kanila. Sinong sila? Siyempre ang mga OFW. Ang mga OFW ang number one ho na pinaka naapektuhan sa nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Dahil alam naman ho, kaya tinawag nga silang kaya sila tinawag na OFW Hero Abroad dahil alam mo yun, yung talagang dihamak na mas malaki yung kanilang na mga naiaambag sa pondo ng Pilipinas, sa pondo ng taong bayan. So sila yun eh. At ang isa pa sa pinakamaganda yung kanilang tax or yung kanilang mga binabayaran nitong mga OFW Hero Abroad. Hindi lang sila ang nakikinabang, hindi lang din ang pamilya nila, kundi tayo lahat. Lahat, buong Pilipino nakikinabang sa kung anuman ang naiaambag ng mga OFW Hero Abroad saan mang panig ng mundo. Kaya talagang sila talaga ang isa sa mga naapektuhan. At sinabi ko nga doon sa mga OFW na nakakakwentuhan natin dito sa Hong Kong, na sinasabi ko na isa din yan sa dahilan ng Banateros Brothers na kahit sandamakmak na yung kaso ng Banateros Brothers. So ako yung isa sa pinakawalang kaso sa amin, no. Hindi ko lang alam kung tutuluyan ako ni Trillanes na kasuhan, pero wala naman akong pakialam doon, no. Tawag dito, kaya yung isa sa mga matibay na pinangahawakan ng Banateros Brothers na kahit tad na sila ng kaso, tad na sila ng panglalait, pang mga threat, lalong-lalo na si Banat Bay, sobrang daming kaso ni Banat Bay, sobrang daming threat, sobrang daming sa buhay niya na panganib na maaaring pwedeng gawin ng mga kalaban pero tuloy-tuloy pa rin dahil nga yung isa dito sa nagpapatibay ay yung dahil sa mga OFW Hero Abroad, no. Sobrang hirap ng buhay dito, sobrang kayod kalabaw, trabaho dito, trabaho doon, tapos yung kikitain ipapadala sa pamilya, yung tax na binabayaran nila palagi buwan, linggo, taon napupunta lamang sa bulsa ng mga kawatan demonyo sa bansang Pilipinas. Kaya isa din yan sa talagang pinaglalaban namin. So dito, sobrang dismayado talaga sila sa administrasyong Marcos. Sabi nga nung nakilala kong isang supporters ng Banateros, isang supporters din, isang OFW na nagtataka lang daw siya na bakit may mga Pilipino pa rin na sumusuporta sa administrasyon. Nagtataka siya na parang gusto ata ng ibang mga Pilipino na ninanakawan sila. Gusto ata ng ibang Pilipino na mas okay sa kanila na magnakaw etong administrasyong Marcos dahil parang sinusuportahan pa daw nila. Ang sabi ko nga sa kanila, wala tayong magagawa, opinion ng iba yan. May mga bulag pa rin talaga, bulag at bingi sa mga nangyayari ngayon. Meron talaga, may mga iilang mga Pilipino na ganyan. At kadalasan ugali naman na din yan ng ibang mga Pilipino na maging bingi, magbulag-bulagan sa mga nangyayaring issue ngayon. So dito, yung about nga doon kay BBM, ganito. Kapag pumupunta dito si Pangulong Marcos Jr., wala daw alam sila. Hindi daw nila nalalaman. So, kaya pala kadalasan kapag pumupunta daw dito,
nagugulat na lang sila na malalaman nila na nandito, pero kadalasan mas wala ho silang pakialam. Kung natatandaan nyo po nung pagpunta ni Pangulong Duterte dito at kasama din kami nung huling punta niya rito dahil dinakip or kinidnap siya ni Torre, pinakidnap siya ni Marcos Jr. at dinala siya sa dahig. So grabe yung tao ho dito. Iyon yung isa sa nirereklamo ng mga Chino rito dahil kapag nandito daw ang mga Duterte at nabalitaan ng mga Pilipino, sobrang traffic dito. Talagang naglalabasan ng mga Pilipino, nag-absent, uma-absent sa kanilang trabaho para lang makita si Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Ganong kalakas ang mga Duterte dito sa Hong Kong. Yan yung naikwento sa atin. At yung kay BBM nga daw ay pinakawalang kwenta daw dito. Hindi daw nila pinag-aaksayahan ng panahon yung mapatungkol kay Marcos Jr. Samantalang eto mga banateros, mga kabiyaya, pag-usapan ho natin etong iba pang mga issue na makikita nyo ho dyan sa screen. Katulad na lang ho nitong sinabi ni Senator Marcoleta. Ito po, basahin natin. Marcoleta nakahandang sa posibleng pagkakaaresto dahil sa plunder case. Nakahanda umano si Senador Rodante Marcoleta na harapin ang plunder case na hinain ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ayon sa senador, wala siyang problema kung ito ang magiging kabayaran ng kanyang aniyay pagtatanggol sa katarungan at interes ng mga Pilipino. Inanunsyo ng ombudsman na kakasuhan nila si Marcoleta kaugnay ng umano'y undeclared campaign donation na tinanggap niya noong nakaraang halalan. Ang hakbang ay bahagi ng masusing investigasyon sa mga aligasyon ng katiwalian at maling paggamit ng pondo sa politika. Binigyan diin ni Marcoleta na handa siyang sumunod sa iligal na proseso at pinagtanggol ang kanyang sarili sa korte habang tinutukoy ang mga ebidensya at paratang laban sa kanya. So grabe no, usapang donation campaign. Marami tayong nabalitaan noon ng mga donation campaign. Kagaya lamang ho noong naging issue na 50 million sa kada isa sa senador na miyembro ng Bagong Pilipinas. At isang senador lang ang hindi kasali doon sa nabigyan na yun, ang tumanggi. Walang iba kundi si former Senator Bong Revilla. Kaya nakakulong siya ngayon eh. 'Di ba? Kasi tinanggihan niya yung 50 million na yon, di umano, no? So ang mga nakatanggap daw nun at ang isa pa daw doon ay yung si Villar. Si Camille Villar parang hindi rin ata tumanggap. Kahit naman din ako kung bilyonaryo ako, ba't ako tatanggap, 'di ba? Alam naman natin kung gaano kayaman etong mga Villar. So, hindi ang mga sureball daw na mga tumanggap ng 50 million para sa magiging gagastusin na sa eleksyon ay etong si Soto at si Lacson. Yan po daw yung mga tumanggap ng campaign donation na 50 million. Ang tanong, saan galing yung 50 million na yon? Walang iba kundi sa kaban ng taong bayan. Dahil nung mga panahon na yon ay presidente na si Marcos Jr. Ang galing. At nag-chat na si Banat Bay dahil gising na siya. Dahil gising na siya, sasabihin ko, wait lang, naka-vlog ako. Matulog ka muna. Tulog ka muna. Hahaha. Hindi, alam mo, kami dalawa. O nga pala, linawin ko lang, ba't hindi ako nakasama ngayon sa Banateros Brothers? Sila ay nagpunta sa Golden Buddha. Gusto ko pong makita yung Golden Buddha na yon, pero ayoko pong sumakay doon sa cable car. Cable cars ba tawag doon? Dahil ako po ay matatakotin sa matataas na lugar. Kaya kadalasan pag sumasakay ako ng eroplano, ay ako ay natutulog na lang para hindi ko masyadong maramdaman na nasa taas na pala ako. Hindi, totoo po, promise. Takot po ako sa matataas na lugar. Sabihin nyo na may pagsuntukan ako dyan sa mga loyalistang vlogger, okay lang. Ipapalagang ko. Sabi ko sa iyo, itataya ako buhay ko para sa Banateros Brothers, para sa
bayan, pero putain na, wag nyo na akong paakyatin sa matataas na lugar. Baka masapok ko kayo. Joke lang. So eto, mapunta naman tayo sa isa yung balita. So syempre, Marcoleta, ito naman kay Ombudsman Boying Rimulya. Mukhang tutuluyan niya talaga si Marcoleta. So ito, basahin natin. Ombudsman, iginiit na ipagpapatuloy ang plunder case laban kay Marcoleta. Aba, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Putang na, ba't kaya may Jesus to sa pangalan niya? Demonyo naman tong hayop na to. Na hindi magbabago ang desisyon ng kanyang tanggapan na magsampa ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta sa kabila ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo na nagbigay ng suporta sa senador. Sabi ni Boying, dagdag pa niya, basta sa akin lang gagawin namin ang aming trabaho. Okay. Ang kasong hinahanda ng ombudsman ay may kaugnayan sa aligasyon tumanggap si Marcoleta ng 75 milyong campaign donation noong 2025 elections. Nilinaw ni Rimulya na ang kanyang tanggapan ay nananatiling matatag sa kanilang pasya at ipagpapatuloy ang paghahain ng kaso bilang bahagi ng kanilang tungkulin kahit may mga kilos protesta at panawagan mula sa mga sumusuporta sa senador. O Iglesia ni Cristo, narinig nyo ba? Ito po ay hindi fake news. Dahil dito sa sinasabi ni Boying Rimulya, ay lumalabas na hinahamon nila kayo. Hinahamon niya kayo at wala siyang pakialam sa mga hinanaing nyo. Ganyan ho ang ibig sabihin ng sinasabi ni Boying Rimulya na itutuloy daw nila yung kaso laban kay Marcoleta. Ito naman ang sagot natin dyan. Ito naman yung komento natin dyan kay Boying Rimulya. Sige Boying, tuloy mo na. Ituloy mo lang. Ituloy mo yung kaso kay Marcoleta. Hindi dahil sa galit ako kay Marcoleta, hindi dahil sa ayaw ko sa kanya. Alam niyo yan kung paano ko ipagtanggol yan, mga banateros, si Marcoleta. Pero yung punto ko kasi dito, sige lang, tuluyan mo si Marcoleta para tuluyan din kayo ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga Pilipino sa iba't ibang relihiyon. Ituloy niyo yung nasa isip niyo. Mas maganda nga yan eh. Damay nyo na si Senator Robin Padilla para pati yung mga kapatid nating mga Muslim magsibabaan na sa mga probinsya. Sige lang. Hindi ko sinasabing naghihimok ako ng kaguluhan pero kung ganyan naman na hindi kayo makapagpapigil, ituloy nyo na yung kagustuhan nyo. Samantalang ito, ewan ko kung nabibili na ba or sakop na din ng galamay ni Marcos Jr. ni Martin Romualdez ang Korte Suprema. So ito po, basahin natin ha. Korte, pinagbabayad ng 20 million ang mga nagsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Paldo na naman si Bossing Romualdez. Ipinahayag ng Quezon City Regional Trial Court or RTC na ibasura ang 1 bilyong kaso na isinampa ng United Peoples Against Corruption or tinatawag na UPAC laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang kaugnay ng umano'y manomalya sa mga flood control projects. Ayon sa korte, ang desisyon ay bunga ng hindi pagbabayad ng halagang 20 million na requirement filing at docket fees. Nanindigan ng UPAC na bilang indigent, hindi sila dapat pinagbabayad ng ganitong kalaking halaga at ipinahiwatig nila na hindi patapos ang kanilang paghahangad na panagutin ayon sa grupo na nanatiling may ebidensya na posibleng katiwalian at ang laban para sa accountability ay patuloy kahit na nabasura ang kasong isinampa sa kasalukuyan. Grabe, no? Putangin na para lang mapakulong mo yung demonyo kawatan sa kaban ng bayan, sa bansa mo, kailangan mo pang gumastos ng 20 million. Ganyan talaga yung batas na natin. Sobra naman. Ewan ko pero kung parang ang labo kasi nun.
'Di ba? So talagang kung ikaw ay korupsyon, ang sarap talaga ng buhay mo, no? Kasi biruin mo kakasuhan ka lang, papaldo ka na. 20 million, ang lupit nun. At eto ang pinakamalupit. Speaking of malupit, eto ang pinakamalupit. Sino nga ba ang magiging karapat-dapat na maging 2028 Vice President ni VP Sara Duterte sa 2028 election? Isa sa mga malulupit na gusto ko, siyempre, Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, Rodante Marcoleta. Pangatlo, Robin Padilla. Pangapat, di ko lang alam kung pwede si Bongo. Panglima, pwedeng Attorney Rowena Guanzon. Diba? So, eto, basahin natin. Tambalang Duterte Marcoleta, isinusulong para sa 2028 patay. Inilatag ng Partido Reforma ang suporta nito sa posibleng tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senador Rodante Marcoleta para sa halalang 2028 sa pangunguna ni dating House Speaker Pantelon Alvarez. Ayon kay Alvarez, naniniwala siyang ang kombinasyon ng pamumuno ni Duterte at karanasan ni Marcoleta ay makakatulong sa paghaharap ng mahalagang hamon ng bansa kabilang ng mga usapin sa flood control at paggasta ng pamahalaan. Sinasabi rin niya na ang kakayahan umano ni Duterte na humarap sa mahirap na issue at sa karanasan ni Marcoleta dahilan kung bakit isinusulong ang naturang tambalan. Sa tutusin, marami, hindi lang talaga si Marcoleta no? Pero kung ano man yung desisyon ng taong bayan, doon tayo. No? At sana talagang matanggal na muna, mag-resign or matanggal na muna bilang presidente si Marcos Jr. Kasi mga banateros tawag dito. Hanggat si Marcos Jr. ang presidente, wala tayong wala ho tayong kasiguraduhan kung tawag dito, kung etong si VP Sara ba ay mananalo dahil hawak nila ang COMELEC, di ba? So kayo, depende naman ho yan. So eto mga banateros, may ipapakita ko sa inyo. Ito na yung mga picture. Ito na yung mga picture ng anak ni Martin Romualdez at pati sa Romualdez. Sabi kasi dito, nag-chat sa akin, ito sinabi niya, dating guard, natatakot umalis, hinahanap, yung mga sasakyan na daw to ay puno ng pera. No? So ito papakita natin. Bali ito ay kuha ng CCTV galing Forbes Park. No, etong mga picture na to. Okay? So ipapakita natin. Ulitin ko, ito po ay 50-50. 50% na totoo, 50% na hindi. So hindi ko na siguro mas maganda kung pakita natin dito. Yan, katulad yan, kung nasaan si Martin Romualdez, kitang-kita ho nating pababa ng hagdan. So, yan. At sa pangalawang picture, may kita nyo naman dyan ho, yung mga van, mga sasakyan, mga nakataklob na sasakyan. Yung mga nakataklob na sasakyan, ayon doon sa nag-chat sa atin, ay yan po daw ay puno ng pera. Nandyan po yung mga pera. So, di ko alam kung totoo, no? Mga banateros, linawin natin. Di ko alam kung totoo po ito, ha? Okay? Oh. So, ito pa yung pangalawa. Nandito po may kita na CCTV footage na kung saan ay kasama po, no? Kasama po dyan yung anak ni Martin Romualdez. Ang pagkakasabi dito sa chat ay ang nagbigay daw sa kanya niyan ay isa sa mga guard ni Martin Romualdez na gusto nang umalis. Pero hindi nga makalis dahil natatakot. No? So kawawa naman yung mga kababayan natin na mga gwardya
ni Martin Romualdez na gusto ng kung totoo man, no? Kung totoo man to, na gustong umalis kaso hindi makaalis-alis dahil natatakot na baka anong gawin sa kanila ni tawag dito ni Martin Romualdez. So ganyan mga banateros, no. So kayo, mga banateros, ano pong maikukomento niya dito sa mga picture na ito? At samantalang nga ito, pag-usapan na nga ho natin, etong isang politiko na naging natampok sa isyung mamahaling bag, mamahaling bags and relo na nagkakalaga ng mga milyones, na dating nagtatricycle na ngayon ay big timer na ang mga kotse. So ang balita lamang to. So wala naman to katotohanan eh. Kasi balita pa lang, wala pa tayong sapat na ebidensya. Ito ay conclusion. Wow! So, etong politiko na to ay umalis na ng Pilipinas. Kasama ng kanyang mga junakis, ng kanyang mga anak. At ibinenta na daw yung ilang mga ari-arian dito sa Pilipinas dahil alam niya na kapag nagtuloy-tuloy etong rally ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga relihiyon, ay isa din siya sa makakatikim ng hagupit ng galit ng mga Pilipino. Kaya ang ginawa, pinagbibenta yung iba't ibang mga ari-arian nila doon sa Pilipinas at sila ay pumunta na ng ibang bansa. Ang tanong, may record kaya to sa airport natin, sa terminal? Hindi natin masyadong alam. So, ang malupit pa dito, baka may sarili ng chopper to or aeroplano dahil sa dami niyang perang nakulimbat eh. Isa rin siya sa pinakamalaking pera ang nakuha sa kaban ng bayan. So, maaaring pwedeng nakabili na nga siya ng kanyang private jet. Kaya, madali na lang sa kanila na lumuwas pa ibang bansa. So, kayo, mga banateros, sa tingin nyo, sino po kaya itong Sino kaya itong politiko na to na alam niyo yun na lumuwas pa ibang bansa at kasama na ang kanyang buong pamilya. So ako may hinala ako dito kung sino to dahil doon pa lang sa sinabing tricycle, dating nagta-tricycle lang tapos biglang yaman, biglang magkakaroon ng mga mamahaling mga sasakyan, medyo nakakapanghinala na, si ganito, si ganyan. Syempre tayo ay lamang kung totoo ba to o hindi. Nasa sa inyo po yan, mga banateros, ha? Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala. At hindi rin naman po ako nagpe-fake news. Ito ay isang bali-balita pa lamang. At alam naman din natin na sa mga nangyayari ho ngayon ay ay may mga posible talaga na mga politikong nagsisialisan na sa bansa natin. Lalo na yung mga involved dito sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. May posibilidad na ganun talaga. So, alam niyo niyan na talagang may posibilidad na yung iba talaga, baka nga yung iba mas nauna pang umalis, di ba? Mas una pang umalis sa bansa natin. Oo. At eto, may ipapanood pala ako sa inyong video, mga banateros. Ito ay komento ni Marcos Jr. at ni Banat Bay. So para lubos po nating maunawan, ito po at panoorin natin. Nababahala raw si Pangulong Marcos Jr. na mapasukan ng infiltration ang rally ng Iglesia ni Cristo na lilipat na sa Liwasang Bonifacio sa Maynila mula sa EDSA. Yan at ibang detalye ng balitang hatid ni Creseline Catarong. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nababahala sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo.
Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na karapatan ng sinuman ang magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Ayon sa kanya, batay sa kasaysayan, kilala ang INC sa pagsasagawa ng maayos at disiplinadong mga rally. So I held a rally. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ipinahayag ni Marcos na ang pangunahing ikinabahala ng pamahalaan ay ang posibilidad na may mga grupong makapasok sa hanay ng mga nagpoprotesta upang manggulo o mag-udyok ng kaguluhan. Binigyang diin niya na ang pinakamahalagang layunin ng gobyerno ay matiyak na walang masasaktan. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tika-iglesia o kung sino man na mapunta ro na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. Samantala, hindi na binigyan ng rally permit ng Quezon City Government ang INC. Gaganapin na ito simula ngayong Huwebes, Hulyo 2, sa liwasang Bonifacio sa Maynila na mas malapit sa Malacanang. Sa kabilang dako, marinding itinanggi ni Marcos ang aligasyon na umiiral ang selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, opinyon lamang ng mga nagbibintang ang naturang pahayag at naniniwala siyang mali ang kanilang pananaw. Ginawa ni Marcos ang mapahayag matapos ang kanyang departure speech sa Villamor Air Base, Pasay City nitong Miyerkules ng gabi. Umalis ng bansa si Pangulong Marcos nitong Hulyo 1 para sa 4 na araw na official visit sa Canada. Layunin daw ng pagbisita na higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng kalakalan, depensa, pamumuhunan at regional security. Sa kanyang departure statement bago lumipad, sinabi ng Pangulo na isinagawa ang pagbisita sa paanyaya ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Marcos, nakikita ng pamahalaan ang unprecedented momentum sa patuloy na paglalim ng relasyon ng Pilipinas at Canada, partikular sa agrikultura, economic development, defense and security, at people-to-people exchanges. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Canada sa paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. Sa kanyang pagbisita, magkakaroon si Pangulong Marcos ng bilateral meeting kay Prime Minister Carney. Magkakaroon din ng expanded meeting kasama ang kani-kanilang mga delegasyon upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagbimina, kalakalan, pamumuhunan, kultura, turismo, critical minerals at renewable energy. Inaasahan ding mabubuo ang isang bilateral plan of action na magsisilbing gabay sa susunod na yugto ng relasyon ng Pilipinas at Canada. Tatalakayin din ng Pangulo ang mga isyong panrehiyon at pandaigdigan, kabilang ang sitwasyon sa Indo-Pacific at Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN Chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. Isa rin sa pangunahing layunin ng official visit ang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa mga negosyante. Habang nasa British Columbia, makikipagkita rin si Marcos sa Filipino community sa Canada na tinatayang nasa halos 1 milyon na ang bilang. Si Ginoong Banat Bay. Banat, magandang gabi dyan sa Hong Kong. Magandang gabi po sa inyo mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Opo, at ito'y pangalawang araw na sa nangyari dyan sa People Power Monument. Ano bang nakikita mo rito? Ano bang basa mo rito? At marami ding mga panggagaslight, meron pang sinasabing ginigipit sila. Yung LTO, LTFRB, pinaghahanap yung mga sasakyan. Nandoon, meron daw hinaharangan para hindi makapunta dyan ng mga kababayan din natin na gustong lumahok sa rally, Banat. Feeling ko hindi na hindi na mapipigilan ng taong bayan kasi yung galit ng taong bayan talagang punong-puno na. Kung ano-anong pinalalabas nila na mga parang sasabihin nila, nakakagulo lang.
kesyo nakakaperwisyo sa taong bayan, tapos pati yung mga kung ano nung sinisilip nilang problema kuno diyan, katulad na sinabi nyo, yung sa LTO, pati yung mga bus, hindi ho nila pinakikinggan. Yun ho ang ang problema dito. Hindi ho marunong makinig itong gobyerno. Instead na pakinggan yung daing ng taong bayan, abay para bagang hinahanapan pa ng mali, hinahanapan pa ng ano mapupunan nila. Opo, at dito naman po pahayag ng Palasyo ng Malacanang na dinidispute nila na may selective justice na nangyayari ngayon sa gobyerno. Simula kahapon, deny, tapos ngayon bago siya tumulak pa Canada yata, sabi niya na mali ang paniniwala ng INC. Sino ba nagsalita? Si Auntie Claire? Kung si Auntie Claire yan, alam Mismo naman ang natin presidente. matik na si Presidente. Nakakapagsalita pa ba siya? Opo, bakit? Kasi yung ang huli kong naano sa kanya, parang hindi ko na maintindihan eh. Sa totoo lang hindi ko sa nag-aano tayo. Pag nakikita ko yung interview niya, hindi ko na talaga pinanonood kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Although, kung sinasabi niya na ganyan, hindi ko kasi mag-gets. Bakit hindi nila mag-gets na dapat makinig instead na punahin yung keso sasabihin nila na hindi naman selective justice, yung parang si Marcoleta o yung mga mga minority senators na pala ngayon ang pinupuntirya lang. Pero tingnan nyo nga si Villanueva, safety na. Diba? Doon pa lang una, ang tagal-tagal na yan. Actually, a month ago, sinasabi na ni Ombudsman Remulla na ready na. Pipirmahan na lang yung kaso ni Villanueva. Tapos biglang ngayon, wala pa. After a month na yun, So, kung talagang sinasabi nilang hindi selective justice, bakit yung mga kaalyado nila hindi nila makasuhan ng plunder? Tapos meron nga silang kinasuhan, ginawa namang state witness. Alam niyo yung ganong klaseng mga pahayag, tapos sasabihin mo walang selective justice, anong tawag mo dun? Opo. Sir Banat, magandang gabi po. Si Jade po ito. Isang tanong lang po. Kaugnay nga dito sa pagtitipon ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC dyan po sa EDSA People Power Monument. Sa tingin ho ba ninyo, may effect pa? May epekto pa ito? Mahalaga pa itong ganitong mga pagtitipon sa ilalim ng administrasyon ngayon? Considering na, marami nagsasabi, manhid na ang administrasyon, manhid na po si BBM at iba pa. Ano po ang inyong masasabi hinggil po dyan sa mga argumento, naratibo po mga ganyan? Malamang yung mga nasa Malacanang, manhid na. Kasi kung sabi nga ni Amy Marcos, bangag, talagang ang bangag, manhid yan. Wala yan, kahit anong, di ba, sa mga pamilya, pag may bangag ka dyan, kahit anong sabihin mo, wag mo na masaktan yung magulang mo, wag mo saktan yung anak mo. Pero pag bangag, wala na talaga, manhid na talaga yan. So, lalo na ito, sa daing ng mga Pilipino, manhid na. Pero, wag nating kakalimutan na meron tayong iba pang mga elemento sa gobyerno na maaaring nagmamatsyag din. Di ba? Maaring tinitingnan nila kung dadami ba ito. Kasi remember, ang AFP po, ayon sa ating konstitusyon, it should protect the people. Yun ang ating nakalagay sa konstitusyon natin yan. And as a matter of fact, nakasulat din sa konstitusyon that the power of every department sa atin emanates from the people. So maybe, and I'm hoping that they are listening sa daig ng mga taong bayan. Maybe pinaparami pa nila, sana, at makikinig sila. Kung hindi rin sila bangag. Pero kung bangag din sila, bangag, ibig ko sabihin, lulong sa kapangyarihan, mahirap din yun. Kasi maraming klase ng addiction Addiction sa droga, addiction sa kapangyarihan, addiction sa pera. So hindi natin alam kung anong klaseng addiction ang meron ng ating AFP. Kasi kung ikaw, hindi ka naman addict, matino ang pag-iisip mo, hindi ka addict sa pera, addict sa kapangyarihan, iisipin mo bakit itong mga to
nagrereklamo, lalo na kung dumami. Again, wala pong unconstitutional doon. Kasi nakasulat naman po sa ating saligang batas that it should protect the people, the will of the people. So kailangan protektahan nila yon. Ngayon, ewan natin kung gaganon ba ang ating AFP. Siguro bilang panghuli, Bay, yung mensahe mo na lang sa ating mga kababayang nagmamasid sa mga ganap ngayon sa ating bansa. Sa ating mga kababayan na nanonood, tayo po ay mag-obserba lang ng sa mga kaganapan. Kasi ano ho ba yung pinagkaiba nito doon sa noong mga rally at ngayon? Noon kasi talagang yung mga tao lang ang nagsisimula. Medyo maliit pa. Ngayon nakikilahok na rin yung mga muka na hinahanap natin. Yung mga leader, katulad po nila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Amy. Yan yung mga hinaantay natin kasi hindi ito simpleng panggigipit lang sa isang senador. Ito malaki ng kawalan sa taong bayan, yung mga pagnanakaw na ginagawa. At sa tingin ko, merong progress. Huwag ko tayo magsasawa kasi baka isipin, di ba, ginawa na natin yan, nag-rally na tayo, wala naman nangyari. Hindi ngayon, mas marami nang sumasama. It will take time. Ika nga di ba kung remember, nung panahon ng Israel at Ehipto, it took them 40 years. I'm not saying na kailangan umabot pa tayo ng 40 years. Pero during that 40 years, merong tinuturo ang Diyos sa tao niya, sa kanyang bayan. Ngayon, maaaring may tinuturo ang Diyos sa ilang pang mga politiko at ilang organisasyon pa. At eventually, dahil patong-patong na nakikita nating niloloko yung batas, kaya nga yung talagang pinakaano dyan is they're trying to bend the law as much as they can. Feeling ko, nakikita ng taong bayan yan. Not just the masa, but the middle sa C, nakikita na rin yan. Even some of the leaders ng ating bansa, nakikita na ho nila yan. Kaya, kapit lang tayo, tuloy-tuloy lang yung ating panawagan na magkaroon talaga ng tunay na anti-corruption sa ating gobyerno o yung galit talaga sa korap. Kasi kawawa na ho ang bayan natin Kaya nag-uusap nga po kami ng mga banateros dito sa China. Nakakalungkot kasi sobrang progressive tong China na to. Pero tayong mga korap, tayo pa lumalait sa kanila. Nakakalungkot naman sobra yun. Hindi natin ma-realize na tayo talaga ang korap at tayo may problema. Kaya sana tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin dyan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa mga pahayag na to ni Banat Bay at doon sa sinabi ni Marcos Jr. na parang panguuto sa Iglesia ni Cristo? I-comment nyo lang po niya sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at sa buong Banateros Brothers sa SMNI. At mega love shoutout sa lahat ng OFW hero abroad sa mang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo dyan palagi. At doon naman sa taong dahilan kung bakit kami nandito ngayon ay maraming salamat sa oportunidad na ibinigay mo sa amin at maranasan namin yung ganitong kasarap na pagbisita sa ibang bansa, lalong-lalo na ho sa China at dito sa Hong Kong. So, o nga pala, sakop din pala ng China itong Hong Kong. So, thank you po talaga at bahala na ho ang si Ama sa inyo. So, thank you and sa mga banateros, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.